Hi! Ako nga pala si Monica Milyare, 24 anyos at nakatira dito sa Laguna. Maganda, morena, makinis ang balat at makurba ang katawan. Hindi man ako nabiyayaan ng taas, pero bumawi naman ako sa malusog kong hinaharap. Pangalawa ako sa 4 na magkakapatid. May negosyong pataihan sila mama at papa na pinagkukuhanan namin ng aming panggastos sa araw-araw. Hindi man sapat ang kinikita nila, ay nakatapak naman ako kahit papaano sa kolehiyo. Kaya lang, ay sadyang mapait ang kapalaran. Dahil 1 taon pa lang ay natigil na ako. Ayoko naman maging pabigat sa aming pamilya, kaya sinubukan ko ring magtrabaho. Isa pa, may pamilya ng aming panganay kaya kailangan ko na ring tulungan sila mama at papa. Bago ko nakilala ang aking ka-live-in partner na si Archie, ay nagkaroon muna ako ng 2 pag-ibig. Sa kanilang 3, ay kay Archie ako lubos na nagmahal. Mabait at maalaga kasi siya nung nagsimula pa lang kami at hanggang sa magsama na ng tuluyan. Nagbunga ang aming pagmamahalan sa edad kong 21. Ayaw ko pa sana na magsama kami pero tumanggi ang aking mga magulang. Kaya nauwi rin kami sa pagtira sa iisang bubong. Napagdesisyonan namin na Archie na tumira muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa namin kasi kayang bumukod kaya doon muna kami tumutuloy. Sa una ay ayaw ko pa sana kaya lang wala akong choice, lalo na may anak na kami. Magandang pakikitungo sa akin ng kanyang pamilya. Hindi nila ako itinuturing na iba. Mabait ang aking mga biyanan at todo suporta sa kanilang nag-iisang apo. At nang ako ay magtrabaho ng muli, ay sila na ang tumitingin sa anak namin. Nais ko kasing tulungan ang aking partner para makadagdag sa aming pag-iipon at panggastos na rin sa pangangailangan ni baby. Maaasahan naman talaga si Archie. Maganda rin naman kasi ang trabaho niya bilang AutoCAD operator. Kaya lang, may isa lang akong reklamo sa kanya. Masyado siyang na-addict sa online games kaya minsan, ito ang nagiging dahilan para mawalan siya ng focus sa kanyang trabaho. Dito nauubos madalas ang oras niya. Napupuyat pa siya, kaya minsan ay late na siya makarating sa kanyang pinapasukan. 1 taon na kaming nagsasama, ngunit hindi pa rin siya nagbago sa kanyang libangan. Mas lalo siyang nalulong sa paglalaro, dahilan para mapabayaan na niya ang kanyang responsibilidad sa akin. Ang paligayahin ako sa kama ayon sa aking kagustuhan. Unti-unti na kasing lumalamig o tumatabang ang aming sexual sa buhay. Hindi naman ako nagpapabaya sa aking pangangatawan. Medyo nagkalaman ako, pero sinisikap ko pa rin na mapanatili ang maganda kong pangangatawan. Lagi akong nagpapaganda sa harapan niya. Madalas nga ay nakasando lamang ako at maikling salawal ang suot. Gusto ko kasing matakam siya palagi sa akin. Pero mukhang iba ang nakakapansin nun. Nung sumulpot ang pandemya nitong 2020, ay lalo siyang nawili sa paglalaro ng ML at iba pang online games. Ayoko naman siyang sawayin dahil baka maging mitya lang iyon ng away namin. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Isa pa ay naglalaro din ang aking biyanan na lalaki. Kalain mo yon? Like father, like son, ang putik. Pilit ko naman siya iniintindi dahil sa mahal na mahal ko siya. Pero kapag nag-iinit ako, ay dinadaan ko na lang talaga minsan sa paghagod ng aking hiyas para mailabas lang ang bugli sa aking katawan.
Nagbago lang lahat ng ito nung bumigay ako ng hindi sinasadya sa tawag ng laman. Oo, nagkasala na ako sa kanya. Tandang-tanda ko pa yun. Pinabinyagan namin ang aming anak na nooy 6 na buwang gulang pa lamang siya. Siyempre, kapag binyagan ay may handaan at inuman. Sa bahay ng aking biyenan, ginanap ang handaan. Total ay doon naman kami nakatira. Nagpunta ang aking pamilya, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. At ganon din naman ang partido ni Archie. Naging maayos at masaya naman ang pagdiriwang. At syempre, pagkatapos ng handaan ay may konting inuman. Halos mga tropa ng aking partner ang kainuman niya. Sila na lang ang natira dahil nagsiuwian na ang ibang bisita kasamang aking pamilya at mga kamag-anak. Maging ang aking mga biyenan at bayaw ay nasa kanilang mga silid na. Medyo maingay ng mga barkada ni Archie. Kilala ko yung iba. Ang iba naman ay ngayon ko lang nakita. Nagkakasarapan na sila at panay ng tawanan. 10:00 na yun ng gabi at nais ko nang matulog kaya lang walang tutulong kay Archie sa pagliligpit mamaya. Kaya para malibang ako ay nag-browse na lang muna ako sa aking FB at nanood ng ilang video sa YT. Mahalinsangan ang panahon na iyon kaya naisipan ko munang maligo para presko ang pakiramdam. At nagbabaka sakali ako na madidiligan mamaya ni Archie pagkatapos ang kanilang inuman. Bit-bit ko ang aking tuwalya at mga damit na pamalit nang lumabas ako sa aming kwarto. Sa pagdaan ko sa may sala, ay nahuli kong nakatingin sa akin ang isang katropa ni Archie. Si Eric yata yun. Kasama niya ito sa trabaho. Dahil hindi naman ako suplada ay ninitian ko siya. Pero ewan ko ba, ibang-iba yung tingin niya. Makalipas ng ilang minuto ay natapos na akong maligo. Sakto naman sa paglabas ko ay ang pagsulpot ng lalaking nakatingin sa akin kanina. Isa siya sa mga naging ninong ng aming anak. Ay, inulat mo naman ako. Sambit ko nang makita ko siya. Sorry Mare, kanina pa kasi ako naiihi. Paliwanag naman niya. Ngumiti na lang ako at iniwan ko siya. Pagpasok ko sa aming kwarto, ay nagpatuyo muna ako ng aking buhok. Doon na kasi ako sa banyo nagbihis dahil may mga bisita nga kami. Nakasuot ako ng mahabang t-shirt hanggang tuhod ang haba. Dahil naiilang ako na magsuot ng nakaugalian kong sando at maikling salawal. Habang inaayos ko ang pinaghubaran ko, ay napansin kong wala yung suot kong antis kanina. Shit, naiwan ko yata sa banyo. Nakakahiya kung makita nila yun. Wika ko sa sarili. Dali-dali akong lumabas sa aming kwarto at nagtungo muli sa banyo. Hindi ko na nilingon ang mga bisita sa may sala dahil sa kamamadali ko. Pagdating ko sa banyo, ay hindi na ako kumatok pa sa pinto. Basta pinihit ko na lang ang seradura at nang hindi ito nakalak ay inakala ko na walang tao sa loob. Kaya agad akong pumasok para kunin ang hinubad kong antis. Ay, Eric. Gulat kong sabi sabay takip sa aking bibig. Mare. Tanging sagot niya sa akin, nagulat din. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinakatayuan at nakaharap pa rin sa akin. Ako naman ay napatingin sa kanyang ibaba. Shit, nagsasariling sikap pala siya at nakapulupot ang hinubaran kong antis sa kanyang sundalo. Mukhang mas malaki pang sandata niya kaysa sa aking partner. Kapwa kaming natigilan sa eksena namin
Bago ko yun binasag at nagsalita. Pare, anong ginagawa mo? Sambit ko sabay turo sa kanyang ibaba. Tumingin naman siya sa kanyang baba at doon lang siya natauhan at hiyang-hiya sa nangyari. Pero imbes na takpan niya, ay parang sinadya pa niya na masilayan ko ang kanyang sundalo. Mare, sorry ha, magpapaliwanag ako. Tugon niya sa akin. Natigilan siya sa kanyang ginagawa at nang bitawan niya ang kanyang kargada ay nahulog sa sahig ang aking antis. Doon ko lubos na nakita ang kalakihan ng kanyang sundalo. Napako tuloy ang mga mata ko doon. Bigla pang nanuyot ang aking lalamunan sa nangyari. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakatitig na pala ako sa kanyang alaga. Nakanganga ako ng bahagya at tulala sa kanyang galit na sundalo. Mabuti na lang ay tago ang pwesto ng aming banyo. Napansin naman ni Eric kung saan ako nakatingin, kaya dala na rin siguro ng alak ay lumakas ang loob niya para samantalahin ang pagkakataon. Pare, mahina niyang tawag sa akin. Parang wala akong narinig dahil sa pagkakapako ng aking tingin sa kanyang alaga. Nagagalaw-galaw pa. Pare, muli niyang wika pero hindi ko pa rin siya pinansin. Nagulat na lang ako nang kunin niya ang aking kanang kamay at dinala sa kanyang nangangalit na sundalo. Imbes na iiwas ko yun, ay wala akong ginawa kundi ang hayaan lamang siya. Bakit hindi ako pumalag? Yan ang tanong ko sa aking sarili ng mga sandaling iyon. Shit, galit na't ang init pa. Bulong ko sa aking sarili nang mahawakan ko ang kanyang sandata. Naalala ko tuloy kagabi na niyaya ko si Archie na magsiping kami. Pero tinanggihan niya ako dahil pagod daw siya sa trabaho. Kaya nakiusap na lang ako na kahit kubabawan ko na lang siya para mailabas ko ang init ko. Pumayag naman siya kaya lang ay ayaw magalit ng husto ang kanyang sandata. Kaya hindi ko na naituloy at nagsariling sikap na lang ako hanggang sa magpabuga. Pero ang sundalo na hawak-hawak ko ngayon ay galit na. Naakit tuloy ako pero pinipilit kong pigilan ang aking sarili dahil inilalaan ko ang gabing ito sa pagbabaka sakaling magsiping kami ni Archie. Nakatingin lang sa akin si Eric at naghihintay kung luluhod ba ako para sibasibin iyon. Medyo natauhan ako at binitawan kong kanyang alaga sabay talikod at tumungo sa may pinto. Pero bakit ganon? Akala ko ay lalabas ako sa banyo pero bakit isinara ko pa ang pinto at nilaksa ka bumaling kay Eric? Lumapit akong muli sa kanya. Walang nagsasalita sa amin at nakatingin lang kami sa isa't isa. Ngunit nag-uusap ang aming mga mata at dinig na dinig namin ang malalim naming paghinga hanggang sa bigla kong hinawakan muli ang kanyang alaga. Taas baba ang aking kamay habang nakikipagtitigan sa kanya. Napakamaginoo pa rin ni Eric dahil hindi niya sinamantalang pagkakataon. Naghihintay lang siya sa aking ikikilos. Pero sadyang mahina ako. Hindi ko na talaga kinaya pa kaya agad akong lumuhod hanggang sa tumapat ng aking mukha sa nangangalit niyang sundalo. Walang sabi-sabi ko itong sinibasib. Sinimsim ang pinakaulo at pinanggigilan. Hinigop ko ng paulit-ulit na lumilikha ng nakakabugli na tunog. Pabalik-balik iyon sa makipot kong bibig. Dahil sa aking ginagawa, ay narinig ko ang mahina niyang halinghing kaya mas lalo akong ginanahan.
Sa unang pagkakataon, ay nakatikim ako ng pipino maliban sa sundalo ni Archie. Kakaiba palang pakiramdam. Isa pa, ay mas malaki ang nasa bibig ko ngayon. Bawat pagdiin ko, ay sinasabayan ko ng pagtaas baba sa katawan ng kanyang sundalo. Halinghing ko habang sinisibasid ko ang sundalo nito. Tuluyan na akong nawala sa aking sarili. Dahil na rin siguro sa pagkatigang ko sa kama. Habang naglalaro sa aking bibig ang kanyang alaga, ay lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Ganito pala pag may ginagawa kang milagro na hindi alam ng partner mo. Bahala na ika nga nila. Ang importante ay mairaos kong init ng aking katawan. Mare, ang rapsa mong sumibasib. Puri sa akin ni Eric. Sa aking narinig, ay pinag-igihan ko pang pagsibasib sa sundalo niya at hindi ako tumigil. Habang pabalik-balik ang sundalo niya sa aking bibig, ay namalayan ko na lang na hinahagod ko na pala ang aking hiyas mula sa ibabaw ng suot kong antis. Basang-basa na iyon at gusto ko nang ipakamot. Mare, baka magtaka si pare kung bakit ang tagal ko dito sa banyo. Pag-aalala ni Eric, hindi ko siya pinakinggan. Bagkos ay lalo ko pang sinibasib ng todo ang sundalo niya. Mare, pwede ko bang ipasok yan sa lagusan mo? Tanong niya sa akin. Nalaki ang mga mata ko at lalong nangatas ang aking hiyas sa narinig. Kaya bigla kong itinigil ang pagsibasib sa sundalo niya at tumayo ako. Bilisan natin. Basta kapag may tumawag, sabihin mo na sira ang tiyan mo ha. Wika ko sa kanya. Agad niya akong hinalikan sa aking mga labi na aking ikinagulat. Dahil mabilis siyang kumilos, ay hindi ko naitikom pang aking bibig, kaya nakuha niya agad at ipinasok ang kanyang dila at hinagilap ang akin. Hanggang sa maglingkisan na nga kaming dalawa. Amoy alak ang kanyang hininga, pero ayos lang sa akin dahil marapsa naman siyang humalik. Gusto ko pa sanang makipag-ispadahan sa kanya, pero kailangan ko na rin matapos ang kataksilang kong ito. Tama na yan, tatagal pa tayo. Tsorbahin mo na ako dali. Tumuwad ako ng bahagya at ibinaba ko hanggang tuhod ang suot kong antis. Agad naman siyang pumesto sa aking likuran. Medyo nahirapan lang siya dahil sa masyado siyang matangkad. Nang maitapat na niya ang kanyang sundalo, ay dali-dali niya iyon ipinasok sa aking lagusan. Pare, impit kong ungol nang maramdaman ko ang kalakihan ng kanyang sandata. Nagsimula na siyang umulos sa aking likuran. Putya, ang rapsa. Ang laki kasi ng sundalo niya at galit na galit pa. Ramdam na ramdam ng lagusan ko na pabalik-balik na ito. Hindi naman ako pinahiya ni Eric dahil mas diniinan pa niya ang pagbaon at binilisan pa. Kaya naman, takip-takip ko ng aking bibig dahil baka hindi ko mapigilang sumigaw sa rapsa. Pare, impit kong ungol habang binabayo niya ako. Lalong bumilis ang kanyang pagkanyod dahil kailangan naming magmadali. Halos mapahiyaw na ako sa bawat pagbaon ng kanyang sandata sa aking hiyas. Shit pare, bilisan mo pa. Sambit ko sa kanya. Sa wakas, natsurba din kita mare. Tugon naman niya sa akin. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito, mare. Dagdag pa niya. Walang tigil niya akong binayo ng madiin at sagaran na tumagal din ng ilang minuto. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Naramdaman ko na
ang nalalapit kong pag-abot ng sukdulan. Pare, bilis pa, ayan na ako. Bulalas ko habang nakakapit ang isang kamay ko sa hita niya. Mare, ang rapsa mo talaga. Sagot naman niya sa akin. Makalipas ng ilan pang madidiin na pagbayo, ay nangisay ng aking katawan. Hanggang sa tuluyan na akong magpabuga. Tangna, ang rapsa. Mahina kong sabi. Malapit na ako, Mare. Saan ko ba ibubuga? Biglang tanong sa akin ni Eric habang bumabayo. Sa bibig ko, pare. Sa bibig ko. Sagot ko habang tuloy pa rin sa panginginig ng aking katawan. Maya-maya lang ay hinila na ni Eric ang kanyang sandata at pinaharap ako. Naupo ako sa inidoro at hinawakan ng kanyang nangingintab na sundalo. Mare, ang rapsa ng bibig mo. Sambit ni Eric. Nagbabalik-balik iyon sa aking bibig hanggang sa hawakan na niya ako sa aking ulo at kusa na siyang umulos. Halos nahirapan akong huminga dahil sa kanyang ginagawa. Heto na, Mare, simutin mo lahat. Ungol ni Eric. Heto na, Mare, simutin mo lahat. Walang pagtutol ko namang inabangan ng kanyang likido at malugod na tinanggap yon sa aking bibig. Ilang segundo lang ay bumulwak ng kanyang likido at dumiretso lahat yon sa aking lalamunan. Halos maluha-luha ako nang idiin niya ang huling kanyod. First time kong ginawa ito at sa ibang lalaki pa. Ewan ko ba, pero bugli na kasi ako kagabi pa. Inulugan kasi ako ni Archie at binitin. Kaya heto ako ngayon, may sinisimsim na ibang sundalo. Matapos ang mabilis ngunit mainit na eksena namin ni Eric sa banyo, ay agad akong nagtungo sa aming kwarto. Mabuti na lang at hindi ako napansin ng ibang bisita sa may sala. Narinig ko na lang na kinakantyawan nila si Eric na tumakas lang sa inuman at natulog sa loob ng banyo. Nakahiga na ako sa aming kama, nakangiti at damang-dama pa ang rapsa na ipinadama sa akin ng ninong ng anak ko. Maging ang likido na aking nilunok ay nalalasahan ko pa. Nairaos ko ang hindi inaasahang pagtataksil ko sa aking partner. Pero bakit ganon? Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Ganito palang pakiramdam kapag may ginagawa kang milagro. Nakakatakot isipin na baka mahuli ako, pero mas nakakabog din isipin na may nagnanasang ibang lalaki sa katawan ko. Nakikiliti ng sobra ang lagusan ko. Nakakainis kasi itong si Archie. Ayaw galingan sa kama, kaya ayan, bumigay ako sa tukso. Pero hindi na ito mauulit pa. Mahal ko si Archie at may anak na kami. Tama. Bukas ay babawi ako sa kanya. Napaidlip ako matapos isipin ang nangyari sa banyo kanina. Nang marinig kong tumunog ang phone ko, ay agad akong bumangon at kinuha iyon. 12:00 na pala ng gabi at parang wala na ang mga bisita ni Archie. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Nakita ko siya na nakahiga sa sopa at naghihilik na. Mukhang malabo na kaming magtserbahan pa. Paglapit ko, nakaligpit na pala ang mga pinag-inuman nila. Oh, Monica, nagising ka. Sambit ng aking biyanang lalaki na may hawak na basahan. Siya pala ang nagliligpit. Akala ko ay si Archie. Nakangiti siya sa akin habang pinupunasan ang lamesa sa may sala. Papa, ako na po ang magtutuloy niyan. Pag-awat ko sa aking biyanan.
Okay lang anak, patapos na rin ako. Dalhin mo na lang sa kwarto niyo si Archie para makahiga ng maayos. Ah, sige po, pasensya na po. Sagot ko naman. Ginigising ko si Archie at pilit na binabangon. Pero sadyang mabigat siya, kaya nagpatulong ako kay Papa. Dinala namin si Archie sa aming kwarto para doon na makapagpahinga. Pero habang patungo kami sa aming silid, ay naramdaman ko ang pagsulyap ni Papa sa aking dibdib. Halos lumuwa na palang aking mga pono sa suot kong sando. Medyo maluwag kasi yon, kaya makikitaan talaga ako. Nagpalit nga pala ako kanina ng aking suot dahil mas sanay talaga ako sa sando at maikling sa lawal. At isa pa, wala nang mga bisita ni Archie. Medyo nailang ako dahil huling-huli ko ang mga mata ni Papa na nakatitig sa dibdib ko. Salamat nga pala pa. Wika ko sa aking biyanan. Tumango lang siya at lumabas para ituloy ang kanyang ginagawa. Inayos ko naman ang pagkakahiga ni Archie sa kama at pinalitan ng damit at pantalon. Medyo nahiya ako sa aking biyanan, kaya sinubukan ko na awatin siya para ako na ang magtuloy ng paghuhugas sa may kusina. Papunta na sana ako sa kusina nang tumunog muli ang aking sipi. Agad kong tinignan at binasa ang mensahe. Mare, ang na. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang lagusan at bibig mo. Ang rapsa-rapsa mo. Sana maulit pa yun. Mensahe ni Eric. Napasyet ako at doon lang lubos na natauhan na hindi pwede ito. Sinagot ko ang kanyang mensahe at sinabi na iyon na ang una at huli. Dahil mahal na mahal ko ang aking partner. At kung pwede, ay wag na niya akong kulitin pa. Hindi na ako nakatanggap pa ng sagot mula kay Eric. Marahil ay naintindihan na niya ang ibig kong sabihin.